this is already a scenario that gives Team Falcons a huge advantage. They're already up 2-1. They seem to find the recipe for success, which is the box para sa seryeng ito. Pero para sa Omega, nabanggit ni James Pax kanina yung kahalagahan ng pag-break ng box. They're gonna be kicking things off with picking up a Freya. The first time na nabuksan ito. Probably in this playoffs after so long. Ngayon lang natin ito makikita. And in the hands of Smart Omega, may mga kailangan akong i-double check. Sandali lang, sandali lang. Sige, Mga kailangan tayong i-double check dito. Ito na, mabilis lang to, mabilis lang to. Andito na rin men. Yung carry tsaka yung Eve is gonna Hindi be pa. or should I say, the carry and the Eve is gonna be the pickup para sa kupunan ng Team Falcons, giving them a little bit more advantage pagdating doon sa mga team fights. Although, those damage dealers have already been revealed para sa kanilang kupunan. So, Omega's gonna be doing the same thing. Hindi ito yung mga usual na liners for their squad. Pero ito, men, pakiramdam ko, I wonder ano yung future self mo, Yung no? future self ko kaya, anong boses niya, no? Pwede ko ba, future self? Nandyan ka ba? Uy, nagmamonolog ka ba? Nandyan ka ba, future self? Andito po ako, Dol. Andito naman po ako. Ay, hello, Dol. Sorry. Future self. Hello lang. Hello. Ikaw naman. Hello, ako po yung future self. Kwentuhan mo naman kami. First 3 picks na parehas na team, what are you observing? Feeling ko po ang ganda ng Freya. Mapapaus ka niyan. Sige, balikan Sorry. na. Sige, balik na sa normal. Pero maganda yung Freya first pick ng Smart Omega. Tama ka actually, Hans. First time na open, pero maganda rin yung response ng Team Falcons. Usually, ito yung pinang sasagot, yung may Shredder ka kagad na may carry, tapos may pang lockdown ka with the Eve and Fredrin, pero nahawakan din yung Suyo. So, the Suyo is there. Fredrin matchup. This is the typical assassin versus utility lineup. Ang tanong ko kay future self kasi, Okay. pinag-uusapan natin yung box ng Falcons eh. Correct. Will this Freya be enough sa Omega Oo nga. para talagang ma-break etong Oo. box na sinasabi natin about kay Falcon? Oo. Kailangan talaga masabi Si Super Future. Oo, super future na malaki na yung full item na, lock item na 6 items. Kasi pag tinignan mo yung Team Falcons, medyo may box talaga sila, literal. Maraming salamat, Super Future Self. Sa ngayon, it is the box that everybody is worried about. Na sa ngayon, nabanggit nga ni Super Future Self na nagngangalang Midnight na, alam mo yun, medyo gana naman eh. Because the Freya can go toe-to-toe against anybody. There's a reason why this hero has been banned so many times in the league. Yeah. And so far, hindi pa naman nagagamit ni James exactly ang isang Freya in the EXP lane. So high chance na makita pa rin naman natin siya Correct. in the gold lane. Tama ba, future self? Tama. Kumbaga may flex pa na pwedeng ilabas dito yung Smart Omega. Pero one thing na magandang abangan dito is kung ano yung roam na ilalabas ni Prex. Kasi malalim-lalim din yung kanyang hero pool. In fact, isa sa pinaka-flexible heroes si James, si Prex sa roam. And I feel like yung Atlas ay sila din mismo nagtanggal. Pero marami pa eh. Yung Kaja, well, sila din nagtanggal. Inuubos nila yung mga heroes. Kasi alam nila, lamang si Prexiva pagdating sa hero pool. Oy, nakita ko yan kahapon nung parang sinabi na halos 4 yung differences nila. Men, Midnight, maraming salamat. Bye-bye. Pakiramdam ko pwede kang mag-caster. Pwede Ewan siya ko lang. mag-cast mamaya. Like, magka-cast ka na mamaya. Dahil dyan, tanggap ka na kagad. Oo. Di ba? Pasok. Ito rin. Pasok na Uy, ang Hylos. Hylos. So napakalimitado na lang ng options ni Perks na pinag-uusapan nga natin kanina. I think some of the remaining options are just the... Ano ba, Khalid? Alam mo, super stick sila sa no? Yan na. Ayan yung Khalid. Nagka-lead na sila. Okay. Pero yung Khalid and Alice pala ang napunta sa side ng Smart Omega. So they have crowd control. They have ways para malagay sa isang pwesto. They have the Attraction Pulse, Raging Sandstorm, Throne of Ruin. Pero yung damage yung kailangan nilang pag-iftingin dito. Freya and the Suyu would do really well in the early portions of this game. Pero pagdating nung later portions, medyo mahihirapan sila na makipagsabayan, especially because it's a carry they have to worry about from Team Falcons. And we are yet to see what Flap actually decides to pick up para talagang i-match sa lane ang isang Alice. Kasi actually, if you think about it, if they really wanna go pretty standard, the Uranus is also still there. But there's a chance you also might want to consider a bit
damage and range? Kasi tingnan mo naman, may box ka na eh. So ano yung magiging panggulo mo talaga? And one of the best panggulos out there, Of course. the Lapu-Lapu. Of course. Sino pa ba? Kundi ang Lapu-Lapu that would go up against this Alice. The burst damage is obviously there para sa Team Falcons once they get their items in. But in terms of all the crowd control, nandito naman sa kupunan ng Smart Omega. And with this, Team Falcons are leading 2-1. Smart Omega needs this to extend to a 5-game series. San Juan, are you alive and kicking? Game number 4. Casters, take it away. Isang panalo na lang ang kailangan ng Team Falcons para tumungtong sa sunod na pahina ng playoffs. Pero sa ngayon, ang Smart Omega ay pumupuso pa rin na makakita ng game number 5. 2-1 po ang ating serye sa ating elimination match ngayong gabi at makakakita tayo ng Freya mula sa Cloud Prince. Napakatindi ng nagiging takbo ng ating draft dito sa seryeng ito. Never natin nakita sa buong regular season na ganito yung mga nagiging palitan. Ang daming bagong nakikita and who would have thought na lulusot ang Freya dito sa playoffs. And Netsky, siya ang Hoy! hawak nito. And Tingin sa baba! Uy, ang ganda nung cut. Super dive! Ganda nung cut. Lugi talaga si Super Marco pag naipagsabayan siya dyan. And wala pa siyang nakiklear na minions. So kailangan niya ng help from Ogwin. Nagtawag ng kuya. Pero alam naman natin na kailangan niya to at nakapag-shields pa. Grabe na nakapag-outer 30 shields pa. I mean, ito si Netsky. Oo, kinabahan ako doon and sa totoo lang, yung flicker din ay na-burn na rin sa mid lane. Iba ang naging simula para dito sa Omega. Yeah. And this is what we expect them to utilize yung kanilang Freya. Kailangan maging aggressive talaga. Pag nakakita ko ng mga Freya, mga teams na naglaro ng Freya tapos passive sila at hindi nila ina-abuse yung strength ng Freya in the early stages. Talagang parang masasabi nating masakit sa mata eh. Pero itong Omega, they're taking advantage of it. They just have to be careful kasi so far may na-unlock itong Falcons which is yung pag-utilize itong si Ogwin on this high loss. Oo, mukhang tatahimik naman na yung Land of Donna. Bagamat makakapasok sa jungle ng Team Falcons ang Omega. Nakawa na mangyayari si Kyle mapipilitan mag-back away. Nanakaw ata. Oo, nanakaw ni Ryzen ang orange buff ni Kyle. So mabebeyan siya dito ng level. And ang laking problema nito para sa Falcons sa early game. Hindi pa nga level 4 si Kyle at malapit na lumabas ang pagong. At mukhang lamang din ang gold lane dahil sa nature ng matchup. At re-recta ata ng mid matapos kunin ng Crab. Yep. And this also means na pwedeng i-activate itong si Netsky lalo na sa speed up na magamit nila natin dito. Papunta din sa my third. Lalo na kapag kumonekta kasi itong si Netsky doon sa team fight, lalong magkaroon ng advantage yung Omega. So I think mas maganda na ibigay na lang to if you're Falcons. Oo. At mukhang yan naman talaga ata magiging call tide. Kailangan na muna mag-clear ng purple para sa Team Falcons. At dahil dyan, Omega makakakuha ng pinakaunang pagong ng larong ito. Di na kinailangan ni Retri at mukhang mag-i-invade pa nga. Kaya dedepensa ang Team Falcons. Napakatindi ng ginagawa dito ng Smart Omega. And mukhang may mabibigyan dito sa may bandang gitna. Bravest Fighter plus the Flicker. Will this be enough to escape in the hands of Smart Omega? And first blood mabibigyan niya dito si Flap. Andito naman si Kyle to the rescue. Aabutin ba? Dalawa mauhuli ng Don. And Brazer's Rat will connect. Pero wala pa sila ganun kadamage damage para mapatumba ang mga miyembro ng barangay at walang naging casualty sa kanilang side. A Turtle plus 2 kills. Nang gigil ang members ng Falcons, particularly itong si Kyle doon kay James. At ang ginawa ng Omega ay yung ginagawa ng Falcons sa kanila nung game number 1. Suportahan sa isa't isa, going for the peel, and they were able to punish Kyle because of that. Yung hirap na itong si Fredrin, lalo pang lumubog ang Falcons. And looking at the Infinix in-game equipment, lumalaki na nga rin ang kalamangan na hawak dito ni Ryzen compared to Kyle. 800 within the first 3 minutes. At medyo masama yun dahil when we look at an assassin versus a utility jungler, ayaw mo as a utility na mabehind ng sobra-sobra. At mukhang ganun nga na naman ang mangyayari dahil siya na naman ang magiging target. Paulit-ulit lang na binibigyan talaga ng pokes and damages ng Smart Omega itong si Kyle kapag siya'y napapa-overextend. Kaya naman mas nahihirapan siya sa kanyang jungle path.
Kasi nga behind na siya doon kay Ryzen, paulit-ulit pa siyang napupok. At hindi rin talaga nagdadalawang isip ang Omega. The moment na makita nila na humaharap itong Fredrin, ay agad-agad silang nagbabato ng traction pulse. So kaya ay binibigyan agad ni Perxiva ng Raging Sandstorm. And I feel like sa paparating nating pangalawang pagong ay mainam na ata para sa Team Falcons na wag lumaban dahil nariyan na rin ang Sky Piercer at Exactly. pati na rin ang Golden Staff. You know, I also want to say that lalong-lalo na sa gold side pa itong Turtle, it will be disastrous kung lalaban sila na ito. Wala silang revitalize and everything. So, Falcons will have to look for another avenue to team fight or kumuha ng resources from somewhere else. Oh! Hindi tumama yung Raging Sandstorm. Andun din yung ultimate ni James. Hindi to kukonekta pero may pagong naman sila. But Ogwen will go down. Hindi na nga piniling lumaban ng Team Falcons pero nakuha pa rin ang kill yung Sword Omega. Uy. And to be fair, may dalawang ulti pa na parang binatulak sa air. Tutuloy pa ata kay Kyle. Kung may pressure dito sa bot lane, gusto nilang bumasag ng Torre at si Kyle nga ang maaaring maipit dito at wala na naman siyang kawala dahil 3 miyembro ang umiipit sa kanya. Well, that's Suyo. And nakita natin dito yung Freya. Ang ginawa nila, finurse nila etong si Kyle. Pero nung nagpunta na sa under the tower, etong si Kyle, mas pinorsa nila yung turret. Tapos tsaka nila binigyan yung Fredrin. Palubog ng palubog yung jungler dito ng Falcons. At etong Omega naman, they still keep on applying the pressure into the jungle. Oo, patuloy din mag-i-invade. Makukuha na naman ata ng Green Camp. Pero ang good news naman dito para sa Team Falcons ay parang makukuha naman ata nila itong buff ng walang galos. Agad din na makakapag-cut dito ang Omega. Kaya naman mukhang mapi-free up na naman itong XP lane. Maliban na lang kung ito mismo ang gusto nilang kunin. Pero mukhang iba naman ata ang balak ng Omega. 4,000 gold lead. Papasok ng pang-anim natin na minuto. Ano bang aantayin ng Team Falcons dito? Oh, that's so difficult. Maybe Kahit 2 ikaw, items para nanloko sa ka. carry. Siguro katulad nung nakita nating series kanina, mag-intay lang talaga ng proper moment. And ang ganda naman ng binibigay na pressure ng Smart Omega. Trying to invade. Pero bubuhos na rin dito ang Team Falcons at papalag sila. Si Perxiva ang unang mapapatuma pero si Kyle at si Ogwen ang nawala. Kaya naman makikipagsabayan. Flap hindi magiging enough ang kanyang damage para makakuha pa ng kill. And that is gonna be a triple para kay Ryzen. At dahil dyan ay lulopo pa mas lalong gold lead at makakakuha pa nga si Netsky dito ng isa pang Torre sa may bandang ibaba. At mukhang itatransition din nila na maganda at malinis patungo sa pangatlong pagong ng larong ito. And you would think na nananalo na yung Falcons doon, lalo na nakuha nila yung first kill doon kay Perks. At maganda na rin yung pagkakagamit nila din ng real world manipulation. But eventually, nakita natin na itong si Mingwin na nag-output and damage constantly. Ryzen nag-outplay. And of course, Netsky, the Freya, every time nabababat kayo sa area of control ng isang Freya, ay talaga mabibigyan. Wait! Super Marco, kailangan niya talaga ditong kumapit sa kanyang mga teammates and successful naman si Haji at si Ogwen na siya'y iligtas. And that kill, sobrang laking bagay para sa Falcons para sila'y makabawit, makahabol. Para bang ang tubig matapos na isang mahabang lakad sa desierto. Dumating si Netsky doon sa 3v1 na yon. Makukuha pa rin ata ni Ryzen with the retribution as well. That's right. Pero men, uhaw na uhaw yung Falcons at pinainom ng Omega ng tubig. Unfortunately, ay hindi magandang decision mula dito kay Netsky. Ang maganda nga lang, hindi na niya kinumit yung flicker. Parang naintindihan niya na, okay, this is a bad scenario. Huwag ko nang palubugin pa. But at the same time, maganda pa rin naman ang napondohan dito. Netsky with 1,000 gold ahead of his competition, Super Marco. Oh, hindi pa naman ganun kalala. In fact, 2 items, almost an item ahead. Patungo na ng endless battle dito si Netsky. Meanwhile, yung Swift Trinity na inaabangan natin sa Team Falcons ay mukhang matagal pa. Papasukin ba ni James? Hindi, traction boost. Nagkikail na naman. Napakagandang hatak, no? Paulit-ulit lang talaga nila na chino-choke lahat ng resources na pwedeng pagkunan ni Kyle upang siya'y makahabol. Si Ogwen naman dito ay tumatanggap. Later on, pwede nating masabi na makakounter na nila ng items nila. Pero sa ngayon, pipilit na naman ang Smart Omega. Glorious Pathway gagamitin para sila'y tuluyan mapatras. Raging Sandstorm, hindi na nga magagamit ng tuluyan. Pero napakasakit at natakulat din ang mga miyembro nila. But Ryzen will fall down. Oh no! Ito na ata yung disaster na Smart Omega. Pero trade lang din naman ang naganap 2-for-1. Ako, lumaban sa ilalim ng Torre. At kung paso lamang ng tubig yung nabigay sa Falcons kanina, para bang may kasama ng isang galon yung nangyari doon. May yellow pa siguro dahil nakuha nila doon is a kill to Ryzen, a shutdown in fact
siguro ang only good thing doon para sa Omega is napunta yung shutdown doon sa isang high loss. So, hindi ganun ka-impactful. Pero nakita na ba natin na natapyasan ng malaki yung gold lead na meron dito ang Omega. Tapos hindi pa nakapag-push yung Omega. And most importantly, yung mga battle spells na kinumit dito ng Omega, hindi nakakuha ng advantage dahil papunta doon sa Lord, wala silang dalawang flickers. Pero dahil lamang pa rin naman sila, ay mukhang mauuna ang Omega sa pwesto around this first Lord of the game. Yung 3.4K na nagmula sa almost 5,000 na hawak na kanino ng Omega ay valid na valid pa rin. Ito yung tipong pwede pa rin at dapat pa rin respetuhin ng Team Falcons. Kailangan nila maging maingat still kahit na nagkakaroon na ng mga moments na sila ay lumalamang. Ang ganda nung pagsisimula na ginagawa ng Smart Omega. Naharangan naman nila ng lahat ng pwedeng harangan pero the info is there. Andyan si Ogwen at si Flap. Alam nila kaso nga lang mag-i-too late na a free Lord para sa Smart Omega and Falcons will decide as well na wag na nating palagan pa. And there will be this advantage na meron ng Omega na mukhang madedepensa naman kasi with all due fairness, mabilis daw na nag-spawn. After nila makuha, instantly nag-spawn dito sa may bottom lane. And meron pang outer energy shields doon. So ang i-focus ng Falcons is to defend here in the mid lane. As long as there's no deaths on the side of Falcons, mukhang kaya nila itong depensahan. Faction Pulse na gamit na pero mukhang makakadepensa pa naman ng Team Falcons dito sa mid lane. May mga minions doon sa may bandang itaas kaya naman si Netsky ay makakapaglagay ng konting pawas doon sa torre. Pero yung paparating na Lord sa baba ay hindi pa agad nasasagot ng Team Falcons. I'm predicting na most likely may at least isang inhibitor turret na mawawala dito. We'll see. Possible ata pero mukhang Holy Shield ang babangkuhan ng Team Falcons para madepensahan nila itong Lord. Willing na silang ibigay yung mga ganong klase ng resources at sinusulit na nga nila to the fullest. They're taking their time. Ayaw nilang madaliin to. Alam nila na hindi pa nila kaya makipagsabayan totally. Si Super Marco talaga ang magiging insurance ng Team Falcon sa laban na ito. At saktong-sakto, 10 minutes 46 seconds ay nakasecure na siya ng kanyang Swift NP. At some people will say na magandang scaling ng isang carry and I will normally agree with them. However, dito sa ganitong klaseng matchup, sabihin na natin dumating ng 18-minute mark kung saan nakakuha ni full items siya. That will also be true para kay Ryzen and James and kay Netsky. So, dami niya kailangan sagutin dito. Oo, antayin na lang natin no, kung anong magiging pwestuhan dito yung Super Marco. Tandaan natin, he is running this flicker which means na kapag nahuli siya ng isang malupit na stun ay medyo walang choice ang gold laner ng Team Falcons. And dalawa yung chain stun na maaaring gamitin ng Smart Omega. They have the Alice, they also have the Khalid. And alam naman natin na pag nagpatong yung dalawang skills na yon na AOE at maganda ang positioning ng Smart Omega, kayang-kaya nilang ubusin yung mga miyembro ng Team Falcon. So for sure, alam to ng Falcons, kailangan lang nilang maging ready kung sakali man na gawin na ng Smart Omega ito. At sa pagsilip natin sa ating Infinix in-game equipment, makikita din natin na may chastise Poltron na itong Alice na ito. Kaya naman hindi rin pwedeng maasahan na sobra-sobra o nag-uumapaw ang attack speed ni Super Marco. Bagamat napakaganda ng laro niya so far, 2-0-2 sa larong ito. A perfect game para dito kay Super Marco. Halos actually lahat ng kills ng Team Falcons ay nahawakan niya. Exactly. And this will also mean na yung parang momentum dito ng Omega, sakaling may panalo nila tong game na to, ay mag-uumapaw na nga. Let's just say the Falcons eventually will get to the first pick. Parang isipin nila dito, do we give the Freya, do we give the Pakito? First pick ba natin yun? Magkaroon ng Eve. Tingin ko sobrang mababalasa yung pickings natin kung sakaling mag-game number 5 dahil sa kung gaano kabaliw ay yung mga nangyayari in the past few games. And now in the second Lord, Team Falcons behind by 7,000. Napakaganda na naging early game dito ng Omega at kitang-kita na swak sa power spike ang kanilang mga galaw. And now with this Lord, nariyan din naman si Flap. Ogwen ready na rin magbato ng kanyang carpet dito. And Omega, pinapagalan nila yung Lord Take Alam nila na may mga minions sila sa opposite lane at mukhang gusto nilang gamitin at sulitin iyon. And the moment na may mag-react doon, tsaka ata sila mag-all in. But si Kyle, sobrang tapang, mamamataan siya dito ni Perksiva. So now, Smart Omega has the info na nandiyan na si Kyle. Tumama yung Raging Sandstorm. Napasakit ng combo together with James. At yun na nga yung sinasabi natin na Super Marco ang nandito rin naman ang trabaho ni Super Marco na magdila ng damage. Flicker in with danger. And what an outplay coming in from Team Falcons. That is gonna be Haji taking kills as well. At mababaliktad ang sitwasyon. At kung akala natin ay lamang na ang
sa maliit na iskinita na iyon ay naibaliktad pa ng Falcons. Ang tanong, paano? That's exactly what happened. Parang napunta sila dito sa isang spot kung saan dikit-dikit sila at nasulit yung damage output at control ni Flap. At syempre, nandun din si Haji na dumating na doon sa point na yun. Siguro inassume ng Omega na hindi na makakahabol pa doon si Haji. At nung sabay-sabay silang na-deal ng damage, coming out from Flap, coming out from Haji, nagmukhang itong si Super Marco nasulit yung kanyang Trinity na kakakuha lang din niya. And biglang nawala na ang lamang ng Omega. At at this point, it's now an even game. Masasabi pa nga natin, baka Falcons pa nga bante. Oo, at with that, Lord, ay potentially pwede pa nilang makontrol ulit yung mapa na nawala sa kanila several minutes ago. Itong mid lane ay dedepensahan pa ng Omega pero isang kalapit na lamang ito ng mapaminion man o mapasiege. Kaya naman mapupunta na ito sa kamay ng Team Falcons at may Lord pang poproblemahin ng barangay sa baba. Wow. Just a flip of the switch and it's really commendable kung paano na hanap ni Haji yung opening as well as Flap. Oh. Here they go again. Napakaganda ng ginagawa ditong pressure ng Team Falcons. Smart usage of this Lord on their side. Nabalanse na nga nila halos yung lagay ng mapa. Bumabasag na sila ng mga tore. Inaabot na nga tayo sa punto na sila na yung may map control. Na kung saan kanina, lamang na lamang yung Smart Omega all throughout the game. Right now, sila pa ang maaaring ma-corner. At kailangan natin i-lay down ang stakes para dito sa Omega. This is an elimination game. Team Falcons ay currently match point. Hindi pwedeng matalo ang Omega dito. Kung hindi, tapos na ang kanilang journey in Season 17. Yung bundok na binuo ng Omega doon sa kanilang gold lead na paangat bigla na lang bumaba ng sobrang bilis in a span of a minute and now Falcons are leading by 1,000 gold. And even itong si Super Marco nakapag-catch up na doon sa kanya katapat na Freya. At makikita natin na kahit itong si Alice coming out from James ay hindi na tatagal sa damage output na meron itong si Super Marco. Siyempre, plus points na merong mga malefic gun na pinili dito si Super Marco to aid into the damage dealing purposes at positioning. Siyempre, mula para kay Super Marco. Magiging sobrang crucial lang susunod na Lord ng laro na ito dahil wala pang inhibitor turrets na bumabagsak on both teams. Kahit nung nakalamang ang Team Falcons ay hindi sila nakakuha ng isa at nung lamang ang Omega na depensahan yung doon sa may bandang ibaba. In the upcoming Lord, dahil wala namang lamang sa lanes, sa pindutan na ata tayo magkakatalo. You know, I agree with you sa pindutan pero parang gusto ko idagdag dyan yung motivation, yung mental fortitude. Kasi yung Omega, imagine we're in a position na lamang sila. They're controlling game. They have this Freya. Gaano sila kalupit sa pag-reset sa in-game mismo? Kasi nakita naman natin yung Omega, magaling sila kapag nakahanap sila ng good vibes sila around the Netski, pag nababarang nila yung kanilang kalaban. But how good are they in this particular spot? Elimination round sa most important part ng playoffs. Tapos lamang ka, bigla ka nadali ng Falcons. How good is your mental game, Omega? And this is their rite of passage against a Titan of the game. 3 Titans ang natitira na nakapalibot sa barangay ngayon dito sa playoffs. 3 organisasyon na napatunayan na ang marami sa international stage. And meanwhile for Omega, isa sa mga Filipino orgs na umaasang maging Titan din. Kailangan nilang manalo dito para magpatuloy ang serye against Team Falcons. Kinakalmahan lang ng Omega ang pag-setup around this Lord area, but for Team Falcons, pwede na nilang pabagalin to anytime. Pwede nilang i-trigger itong carry para i-burst ang Lord. Dahil nawala na nga yung Valkyrie Descent dito ni Netsuke, maaari na mag-force ang Team Falcons. Ando na nga yung Glorious Pathway. Lord ang kanilang pinag-aagawan. Perxiva dito makapag-setup na lang mula doon sa kanan. Pero ngayon tuloy pa rin ang paghampas ng Bravest Fighter. At dyan yung Throne of Ruin. Pero yung real world manipulation ay tuloy pa rin sa pagbitaw. At dalawa ang unang tutumpa. Team Falcons pa ang makakakuha ng Lord. Mamong problema ang Smart Omega sa kanilang depensa. 30 seconds ang kailangan bilhin ng 3 ng Omega sa mid lane. 5 ang buhay para sa Team Falcons at gusto na nilang tapusin ang larong ito. Binitawan na yung Glorious Pathway, ubusin nila lahat ng mga minion waves upang umangat nga ng tuluyan ang mga minions from their side. They have this Lord on the bottom lane. They have the map control. Medyo mabilis pa naman na makakabuhay itong si Perxiva at James. 5v5, full on ang makikita nating team fight. Ang ganda pa ng rundown nila dun sa may gitna. Dahil alam nila sa bottom lane pupunta yung Lord. Which means na pwede nilang bilisan yung pag-take dun sa may gitna.
sabay dalawa yung kanilang lanes na atakin ngayon. Oh, depensa. Penguin, Netsky, papasok pa rin, Padres is set! At dito na nga yung huli na kanilang gagawin, pero yung real world manipulation pa rin talaga ang magiging susi. Pinipilit dito ni James, intahin lahat ng damage, pero mukhang hindi nagiging enough. Team Falcons tuloy sa pagpitaw. Lahat na pwedeng ibigay ay kanilang ibinibigay. May mga minions pa naman silang kasama. Pilit dumedepensa ang barangay, pero mukhang hindi magiging sapat. Pagkatapos hanapin ang kanilang mga sarili, sila pa rin pala ang mananaig. Let's give it up for Team Falcons! Tuloy ang lipad ng Team Falcons, punching their ticket to a rematch against Sonic Philippines. At patutunghayan natin yan bukas, ang huling ticket patungo sa Paris. Womi sa ating game number 5 na yung tinitignan ko dahil sa lamang na meron to ng Omega. At tama naman din kasi yung mga moves na ginagawa nila. However, in the end, the experience of Team Falcons, yung clutch factor ay nasa kanila. And they were able to find the win. Unfortunately, para sa Omega, nag-crumble sila sa dulo at hindi na sila nakabangon afterwards. And that was a great start mula sa Smart Omega. And I just want to say, total huling beses na rin naman natin makikita ang iteration ng Smart Omega na to sa playoffs ng Season 17 na napaka-entertaining nilang panoorin during the regular season. Ang dami nilang sorpresa na nalabas. And if I'm being honest, nag-a-agree ako sa iyo, Wolf, na akala ko talaga ay aabot na ito sa Game 5. Pero ngayon ay kakausapin na natin ang Falcons sa main stage. Marami silang team na nalason, marami silang players na nabarang. But it's sad to see, it's very hard to see Smart Omega and their run for MPL Philippines Season 17. Through triumphs and defeats, mga kabarangay, palakpakan nating muli ang Smart Omega. Coach Mura, I would like to ask, anong masasabi mo sa naging run ng team mo for this season? Well, sobrang, kung akong tatanungin, yun nga, sobrang saya nung naging run namin kasi nag-start yung season, ang prediction sa amin is number 8 kami, pero ito ngayon, number 4 kami. So, sobrang proud ako sa team and sa buong Smart Omega na, ayun nga, at least na, na-exceed namin yung expectations ng mga tao. And exceeding expectations talaga, Denise. And now, Netsky. Grabe yung naging suporta pa rin ng barangay despite the loss. Anong gusto mong sabihin ngayon sa rami ng supporters na patuloy na nagstay for Smart Omega? Sobrang saya namin na sinuportahan nyo kami hanggang dulo. And sobrang thankful kami kasi isa talaga kayo sa reason kung ba't nilaban namin na sobra to. And masaya ako sa narating ng team namin. And grabing puso at tapang yung pinakita. We want to thank you guys for showing us a commendable fight. You may now take your bow. Once again, Barangay, let's give it up for Smart Omega! Denise, sila yung naging lason ng regular season at grabing tapang, grabing plays yung pinakita nila Netsky, Penguin, Ryzen, and buong Smart Omega. But today, the winners for this match, Team Falcons! It's crazy, we have indeed arrived at the Falcon's Nest. And you know what's even crazier? Their massive improvement. Ibibigay ko na yung mic kay Haji. Haji. Haji, unang-una, congratulations. Thank you po. You are this season's most improved player. At ngayon, gusto kong malaman, coming back from that 3-0 match against Onyx Philippines, anong masasabi nyo mo sa naging improvement nyo ngayong nakaharap nyo ang Smart Omega? Siguro yung, actually po parang disaster po laging early namin. So yun po yung kailangan namin i-improve po para bukas. Para bukas. He is already looking forward to their match tomorrow. And now I want to ask Flap.
Yes, Flap. Alright, Flap. Mukhang grabe yung kaba mo kanina nung game 2. Nung nakuha ng Smart Omega yung panalo. At alam natin na napaka-crucial ng match-up na to dahil do or die. Paano nyo minanage yung pressure at yung kaba para makuha yung panalo? Ano po? Ano daw? Pressure? Paano mo minanage yung kaba at yung pressure para makuha yung panalo? Ano po? Parang wala na akong pake sa ibang tao tsaka sa nararamdaman ko. Parang nakafocus na lang talaga ako sa game ko tsaka sa game namin. Yun ang mindset nila ngayon. And sabi mo nga, Denise, napaka-crucial na game. And what a comeback, especially for Super Marco, one of the key players na naging susi talaga para dun sa pagbalik. Now, Super Marco, once again, congratulations to your award earlier. All-Star Best Gold Laner in the Team 1. Nung regular season, ang sabi mo sa amin, wala kang pake kung sino ang tatawaging Best Gold Laner. But earlier, you got the award. Ngayon, I wanna ask, nakadagdag ba sa confidence mo yun going into this do or die game? Opo, nakadagdag. And what can we look for? Talagang gusto ko yung direct to the point na lang na nakadagdag talaga ng confidence. And going forward to this do or die game, ano yung maaasahan namin from Team Falcons? Sa tingin ko pa, mas malinis na laro. Kasi nahihirapan kami buong series eh. And ngayon, Kyle, bukas, makakaharap niyo muli ang Onyx Philippines. Parang rewind lang sa nangyari kahapon. But this time, anong balak at anong preparation ang gagawin niyo? At may message ba kayo sa Onyx Philippines? Siguro yung magiging preparasyon po namin sa Onyx, hindi po kami magpapabugbog sa kanila. Tsaka babawi po kami sa kanila kasi siniro-trip po nila kami. Naman. I'm Talagang excited. aabangan natin yan bukas. I'm very excited, Thea. And that, Ogwen, ano ang masasabi mo sa Green Falcons sa sumuporta sa inyo ngayong araw? Sa mga sumuporta ngayon tsaka pumunta sa venue, maraming salamat. Pati na rin sa Omega fans, maraming salamat sa pagsuporta sa laban na to. Mas gagaling pa namin bukas. Yun. Maraming salamat, Team Falcons! And we can't wait to see more of you tomorrow. You may now take your bow. And you may now take your walk-up victory! Grabing game yun, Denise. Nakakapagbigay talaga ng palpitations. And what an epic comeback. That is indeed a very palpitating game. I can't wait for their matchup tomorrow. But I know our casters can also wait. Casters, palag na to. Maraming salamat, Denise and Thea. Nagbabalik po tayo dito sa ating casting desk para i-dissect ang ating elimination match na napanood natin kung saan Team Falcons ang nakaangat. It's a sad day for Omega after a glorious regular season run. Pero patuloy ang paglipad ng Team Falcons. Parang ang nangyari dito sa laban na to ay talagang pinusuan din at gustong patunayan ng Team Falcons na walang curse, walang sumpa doon sa number 2 seed. And this is na parang alam mo yung word na gusto kong gamitin dito is intentional para sa side ng Falcons kasi binan nila yung Paquito third ban, binigay nila yung Freya, automatically pinig nila yung carry. Walang dalawang isip pa. And then if you recall, ito yung parang pinakaunang hero na na-associate kay Super Marco, the carry. Playing the perfect game, ito yung nagbigay sa kanya ng moniker na bulletproof. Etong hero na to. At up until this point, 0 death shot, tapos 100% kill participation in an elimination match, tapos lugi sila sa early stage, dun mo talaga masasabi na pag-usapang carry, Super Marco, maaalala mo. At minsan talaga, no, kapag ganitong klaseng match na sobrang high stakes na walang masama na kumapit sa comfort dahil hindi mo pagsisisihan, minsan may lumalabas bang mga extra na galaw. And this was the game-changing team fight kung saan yung 7,000 halos na goldie na hawak na Omega ay nabura ng parang bula for Team Falcons at napunta na sa kanilang gold lead. Unfortunately, yung initiation cabinet from Persiva only catching one. Yung back-to-back na highlights na nakita ninyo, Haji ay free hit dun sa kanyang real world manipulation. Obviously, Super Marco is a threat pero tingin ko equal threat dun kay Haji kasi siya yung nagsusupplement talaga ng damage na hindi makasasagot ng Omega. And they drafted this Khalid para i-counter sana itong Eve. Unfortunately, hindi nila nagamit to that regard. Whereas itong Falcons, ang galing na pagkagamit nila kay
kay Flap tsaka kay Owen. And kung mapapansin nga natin yung draft ng Falcons, centered siya ng makukunat na mga heroes para maprotektahan din talaga sa backline. Etong si Super Marco, siya na lang tatrabaho sa damage, lahat ng nasa harap, tatanggap din ng damage. And paulit-ulit na nag-a-attempt ang Smart Omega na abutin itong si Super Marco pero sobrang dulas niya. Ito rin kasi talaga yung pakiramdam kong pinakagamay na MLBB ng bawat manlalaro ng Team Falcons. Yung tinatawag nating 4 Protect 1 na tila ba'y kapag nakita nila ang kanilang hari this time around na si Super Marco ay alam nila kung paano nga ba protektahan dito. I'd like to point out as well na as someone who uses Freya to, ang hirap kaya mag-Freya against a Hylos. Yeah. Kasi yung lagkit tapos yung stun na target na madaling hindi ka magbimitis basically. That's what I'm trying to say. Tapos yung healing na nagbibigay mo sa inyong teammates. At tingin ko kasi sa usapang pro, yung mismong MPL, parang pag nag-Freya ka, kailangan tanggap mo na may counters sa'yo. So in fact, in this one, there is this Hylos, there's this carry. Eventually, itong Fredrin, hindi naman totally counter pero parang panggulo lang din siya. So parang when you play this Freya, kailangan tanggap mo yun. And with all due fairness, Netsky naman played well. Siguro may isang play na nakita natin na parang tatlo yung kinatapat niya tapos namatay siya. Pero yung kasi yung tinignan natin, but if you look at it, nakuha kasi yung turtle ng side ng Omega. So parang yun yung kasabay na trade-off. 1 kill for 1 turtle. Actually, for Smart Omega, good start nga eh. Ang ganda nung aggression ng early cut lane ni Netsky. Yes. Ang ganda rin ng mga early game na mga objective takes nila. To the point na masasabi mong game 5 na nga eh. At some point, masasabi mo, ay parang game 5 na. Yeah. Pero yung Falcons, alam nila kung sino yung bida dun sa lineup nila. And nung binigyan nila ng oras si Super Marco para makapag-ipon ng items at mag-online, yun na yung nangyari. And Falcons, we ask kung gaano kaganda yung mental fortitude ng Omega, but Falcons showed us how it's done really. Imagine being down man 6,000 in an elimination match tapos yung composition ng kalaban is built for the mid-game pero makagawa ka ng ganong play na patient, looking for the right targets. Kyle, level 3 siya ng first turtle. Sobrang, I would say even buong game, lugi siya pero nakagawa pa rin ng mga ganda play itong si Kyle. And that's how you can say na itong Falcons, they have that mental fortitude. And for Team Falcons, dahil sa mental fortitude na yun ay na-earn nila ang right to rematch Onyx Philippines. Punta na muna tayo sa ating on-ground panel.